Magandang umaga, ako si Hanisel Trinidad, Grade 12 St. Margaret sa Divine Mercy College Foundation Inc. Narito ako para ibahagi ang aking talumpati patungkol sa divorce bill. Pinamagatan itong kalayaan ng isang tao na kumawala sa kanyang mapanakit na asawa. Ang pag-aasawa ay nagbibigay o nagdudulot ng malaking kagalakan sa isang tao. Ngunit nagbibigay rin ito ng hamon, problema, kalungkutan, sakitang pisikal, emosyonal at psikolohikal. Ang pagpapanatili ng pangmatagalang pagmamahalan bilang mag-asawa ay paniniwala, pagtitiwala, walang sawang pag-intindi at pagtitiis sa isa't isa. Ang mag-asawa ay may sinumpaang magsasama sila sa hirap at ginhawa, sa kalakasan at kahinaan, sa meron at wala. Ngunit paano naman ang ibang mag-asawa na matagal na at paulit-ulit na lang nagkakasakitang pisikal? Dapat pa rin ba silang manatili sa isa't isa? Marami ang napapabalita ngayon na ang mag-asawa ay nagkakasakitan na. Tulad na lamang nung si Mrs. pinutulan niya ng ari yung kanyang mister dahil sa pambababae nito. Ang diborsyo ay para sa mga taong nangangailangan dahil sa paulit-ulit na pisikal na karahasan ng kanilang mga asawa. At para na rin sa ikabubuti ng kanilang mga anak. Ayon sa Hello Doctor Philippines, ang pag-aaway o pagtatalo ng isang mag-asawa ay malaki ang epekto nito sa kanilang mga anak dahil maaari itong makasira o makasama sa nabubuong pagkatao ng isang bata. Lalo na't kung ang mag-asawa ay nag-aaway sa harap ng kanilang mga anak at naririnig ng kanilang mga anak yung kanilang pinagtatalunan or kanilang mga sinasabi na hindi naman talaga dapat marinig ng isang bata sa ganoong gulang. Dahil maaari rin naman itong makasira sa kanilang kaisipan at emosyon. Ang diborsyo ay hindi lamang personal na pangangailangan. Ito ay kailangan rin ng mga kasapi sa pamilya. Una na rito ang kanilang mga anak. Bigyan natin ng kalayaan ng isang tao na makipaghiwalay sa kanyang asawa, lalo na kung ito ay may matindi or malalim na dahilan tulad ng pangangaliwa at pananakit. Ang kasal ay isang sagrado sa mata ng Diyos at sambayanan. Ngunit diba nasa 10 utos rin ng Panginoon ang huwag kang mangangalunya? Sa tingin mo ba magiging masaya ang Diyos kung nakikita niya ang isang tao na sinasaktan ng kanyang asawa? Syempre hindi, kasi walang sino man ang may karapatan na manakit ng kapwa niya tao at ganun din sa hayop. Ayon naman sa Rappler 2023, 48% ang may asawa sa Pilipinas na nagdudusa dahil sa pisikal na karahasan ng kanilang kabiyak. Sa panahon ngayon, masyado ng agresibo o may initin ang ulo or may ikli yung pasensya ng mga tao. Imbis na pag-usapan ng isang partikular na pag-aaway, ay madalas dinadaan ito sa sigawan, init ng ulo, sa mag-asawa kung ang kanilang pagsasama ay hindi na ganun kalusog sa pagmamahalan or puro na lamang sakitang pisikal at emosyonal. Bigyan na lamang natin sila ng kalayaan na maghiwalay upang hindi na sila magkasakitan at hindi na maapektuhan ang kanilang mga anak. Dahil maaari pa rin naman silang maging mabuting magulang kahit na sila ay hiwalay na. Dahil magkaiba ang aspeto ng pagiging magulang sa pagiging asawa. Ayun lamang po, maraming salamat.